Alaw, ang imbestigahan nyo. Pambihira naman kayo, oo. Bakit kami ang pagbibintangan nyo? Ang dumalaw si Sara Elago. Yung mga tao namin yun, dinalaw namin yun. The mere fact na dinalaw nila, ibig sabihin, sila ay kaisa noon. Mga tao nila yun. Inamin na nila na sila may pakana noon. Ba't mo dadalawin? Yan. Diba? Kayo naman. Bago, sinabi na nga ng pulis, Gabriela, Akbayan, Act Teachers, at sila silang mahilig gumamit ng mga minor de edad. Sila nagre-recruit sa NPA. Dahil sa batas nila. Dahil sa kanilang mga legal front organizations. Yan. Hindi ba yung isa nakuha na ng litrato? Merong hammer and sickle, yung bandila ng komunismo. Bakit doon nga nabuking komunista ba kami? Centrist kami. Admittedly, left of center. Social democrats kami. Opo. Pero hindi kami socialista. Hindi nga kami socialista. Komunista pa. Di ba? Yan ang hirap Masakit po yung mapagbintangan. Yan ang tinatawag na mema. Ako hindi nasasaktan kasi alam kong walang kalokohan yes. Wala Pero yung mga naniniwala, I'm sorry, imbestiga naman po kayo. Huwag kayong basta naniniwala sa mga fake news. Kasi ang dami ho niyan ngayon, lalo na mag-election na naman. Yun ang target na yan alam nyo, Kenkoy nga sketchy report pala bago sasabihin nyo agad kami. Sketchy nga parang sapatos ko yan, Skechers. Ay, nako talaga, pinugot sa puwet Yes. Nagagalit nga rin si Atty. Peralta wala akong magawa. Oo nga sino ba namang, hindi, ako natatawa. Kung sinasabi ng mga kwan, sinasabi ko kasi dati, may candlelight vigil kaming binalak. Pero in-scrap na namin dahil ang weather report nga uulan. Pangalawa, sabi ko, wag na kayong magdala ng kahit na ma-misinterpret pa. Kasi baka sabihin, pang sindi pa ng Molotov yan, never mind. Siguro may mga hindi nakakuha ng word, sinabi, yung mga lighter nyo. Kung ikaw ay manununog, di ba dapat ang dalang mo sulo? Yes. Molotov. Nasaan ang Molotov namin? Sana kinapkapan nila kami lahat, wala silang mapapala. At sinabi namin, pagdating namin sa Mendiola, sabi namin, mga kapulisan, wala kayong dapat alalahanin sa amin. Sabi ko kay General Aberin, nandyan siya para patutuhanan ako. Sir, programa lang kami, 5 minuto, then organized dispersal na kami. Pagkatapos, kumana na kami, kung nakarap pa sa Malacanang, di ba kanan itong Mendiola, papuntang National Teachers College. Yes. Nagpahinga lang ako doon sa isang coffee shop kasi basang-basa yung t-shirt ko talaga. Hindi dahil sa hindi dahil na water cannon kami sa pawis. Sino ba namang hindi papawisan? 2.8 kilometers yun, from Liwasan to Mendiola. Ang ginawa ko ng dilihensya ako ng paper towel, ginanon-ganon ko lang yung t-shirt ko. Then kami, ito, si Bong, yung sasakyan ko hindi makapasok nandun sa Nicanor Reyes. Nag-tricycle kami. Yung tricycle na gawa ng Bombay, ng Indians. Nag-tricycle kami papunta roon. Yun ang pangyayari. Ayan. So binato na nila yung nandun sa stage. Ayun, so nakita nyo, ito galing naman dun sa dun sa isang side. Galing naman dun sa, ayun, yung sa bandang right side. Nakita nyo yon? Ayun, nakita nyo? Galing sa kanila yon. Okay, so sila talaga ang unang ng gulo, sila ang unang ng bato. Ayun, another one. Okay, I think yung yung nakitang pangalawa yung nag-cross na pa ganun. Paano na yun galing yun sa retaliation na yun Ayun. Ayan. And I think after nyan, saka nagkaroon ng sapakan. Ayan. So klarong-klaro po, no? Klarong-klaro. 2 beses lang nagbato from their group. Binato nila yung stage, tapos binato nila yung isa galing doon sa bandang kanan na side ng crowd. And directed to the Duterte supporters. So, tigil-tigilan nyo na po yung inyong pagpapakalat na Duterte supporters ang nagsimula ng gulo. Okay? And hindi po Duterte supporters ang nagsimula ng gulo for 2 reasons. Okay? First reason is, hindi naman kailangan pumunta doon Kung hindi kayo agree doon sa call, doon sa Camp Aguinaldo, you do not have to go there. But you went there para manggulo, mampikon, mangasar. Naghahanap talaga kayo ng gulo. Okay? True enough, okay? Kayo yung una na nambato ng mga mineral water bottles na may laman na tubig. Natamaan ako ng mineral water bottle na may tubig Kayo yun. Okay? Kayo yun. So that is why you were confronted. So that is why pinuntahan ko kayo at pinushback ko kayo. Okay? So doon sa mga sinungaling dyan na nagsasabi na, hindi, mga Duterte supporters yung nagsimula, ganyan-ganyan. Chusera kayo, Diyos ko. Madami kaming video, okay? Madami kaming video.
Ayan, hindi lang yan. Okay? Marami rin kaming video ng pamamakyo ninyo. Marami rin kaming video ng pangkukupal ninyo, ganyan-ganyan. Hypocrisy ng mga yellow pinks. Ayan. Di ba pinag-uusapan natin ng gabi yung pinag-uusapan natin yung gabi yung they are going to fall by carrying their own weight, itong mga yellow pinks. Especially yung cognitive dissonance na mangyayari. Kasi syempre, 39 years of indoctrination, you cannot just switch it off, di ba? You cannot just switch it off. Tapos, Bex, nag-aaway na pala. Before 21 pa pala, nag-aaway na sila. Sino? Yung mga akbayan at saka anak bayan, nag-aaway na sila po dun sa kung ano ba dapat yung stand. Kung Marcos resign ba or Marcos Duterte resign, ganyan-ganyan. 2021? Before September 21. Before nitong rally nung Sunday, nag-aaway na sila. So bakit hindi? Wait. So yung camping, wala silang gustong pag-resignin? Yung side nila Risa pala. Sorry, yung side nila Risa, ang gusto nila, Marcos Duterte resign. So yung palang chant na Marcos Duterte walang pinag-iba, kila Risa pala yun, anak bayan pala yun. Okay? Akbayan? Ay, Akbayan. Sorry, Akbayan pala yun. Akbayan pala yun. Tama, sorry. Akbayan yung kila Risa. Ay, teka. Balikan natin. Wait. Balikan natin yung para hindi ako magkamali. Tapos yung sa isang side, okay, wait. Habang hinahanap mo yan, well, according sa aking mga Mossad lovers, si Elizalde ko ay nasa Singapore. Siya ay dumating noong September 16, 2025, 3:12 p.m. So hanapin nyo siya dyan. Ito ay mula mismo sa e-pass site ng Singapore. So, ayan. Maraming salamat. May kakapadala pa lang ng abuloy. Thank you so much. Okay. Ayan. Okay. Oo. So ngayon, sabi ng Student Council Alliance of the Philippines, sabi niya, hoy anak bayan, read your own block's memo. Stop parroting Duterte propaganda. So itong SCAP strongly condemns anak bayan's malicious attack on Akbayan's party list rep Percy Sendanya, who correctly cautioned the public that a false Marcos resign narrative ultimately benefits impeached Vice President Sara Duterte. The attack is dangerously divisive and merely echoes the propaganda lines of the Dutertes. Okay. So yung SCAP pala at saka yung Akbayan ni Percy Sendanya, okay, ito yung magkakampi. Oo, SCAP is Akbayan. Oo, Akbayan. So yung anak bayan, okay, yung anak bayan, okay tama, yung anak bayan kay Risa to, di ba? Oo, yun, kay Risa to. So ngayon, itong anak bayan, sila yung Marcos Duterte walang pinag-iba. Sila yon. Okay? So ngayon, what is most striking is anak bayan's failure to read the memo of their own political bloc. No less than one of their leaders, Rep. Antonio Tino, was explicit. Their Luneta rally is not Marcos resign rally. We challenge anak bayan to exercise better political judgment and to ground its position in sound analysis. Otherwise, it only embarrasses its own bloc and reduces itself to an unwitting mouthpiece of the Dutertes. So ngayon, ang gusto ng akbayan, wala talagang Marcos resign altogether. Akbayan, nila Risa. Hindi, ang gusto ng akbayan, nila Percy. Ang gusto, si Tino kasi, anak bayan si Tino eh. I know. So, ang tanong ko, bakit hindi na lang sila, bakit ang akbayan, bakit ng rally, bakit hindi sila sumigaw ng Sara resign? Bakit hindi sila double resignation? Kaya sila naghiwalay. Kasi yung isa, walang pinaparesign. Kahit na si Sara, hindi rin. Oo, kahit si Sara, hindi rin. Oo. Tapos itong anak bayan, gusto nila resign all. So ngayon, ang sinasabi ni Percy, yung Marcos resign narrative daw kasi, kahit makasama si Inday dyan, magbe-benefit pa rin si Inday. Ang laki ng problema nila. Ganun. Ayan. Okay. Alam mo, sabi ko sa inyo sinabi ko na sa inyo, di ba, just wait for how their internal contradiction will evaluate. Ayan, kita mo, nagkahiwalay na sila dahil hindi sila magkasundo kung pagre-resignin ba si Marcos o hindi. Ayan. Ayun. So kaya sinasabi nila, kayo yung nagsabi na walang resign. Kayo yung nagsabi ng ganyan. Pagkatapos ngayon, nagma-Marcos Duterte resign kayo. So ngayon, itong mga nagko-comment dito,
nafo-frustrate sila, na pinipigilan sila na Marcos Duterte resign. Ayan, okay? Kaya sila Oo. naghiwalay. Kasi yung Oo. isa, walang pinaka-resign. Kahit na si Sarah, hindi All, na oo, kahit si pinaka-resign. Sarah hindi rin, oo. Tapos itong Ganon. anak bayan, gusto nila resign all. Gusto nila resign all. So ngayon, ang sinasabi ni Percy, yung Marcos resign narrative daw kasi, kahit makasama si Inday dyan, magbe-benefit pa rin si Inday. And parang kina-question na nila yung mga kakamping leaders nila. Na Oo. bakit nakikipag-alliance kay Bongbong and then bakit hindi Bongbong resign? So, noong una kasi, pinag-usapan niya ito ni Mr. Sen, hindi ko naniniwala kasi alam ko matigas talaga ulo ng mga yan eh. Pero sabi ko, shocks, totoo nga pala. So, meron pala talagang kakampigs na nag-iisip pa. So, feeling ko, konti na lang guys, makipag-alyansa pa kayo, lahat to mapupunta sa amin. Kasi, tapos nagko-comment ako doon na, oh, dito na kayo sa amin, gumaganon na ako doon sa kanila. Hindi, So, ang nangyari nga yan, it's just like what happened during Pinoy's time. The kakampings are doing the same mistake. Oo nga eh. Akala ko hindi siya totoo mistress. They're doing the same mistake. Oh, saan ba nagalit ang mga dating yellow? Hindi ba yung politics na, well, you don't understand. The president is an Aquino, you are a Romualdez. Di ba nagalit doon? Pati yung mga yellows. And now, you are doing it the same. You don't understand. We are kakamping and you are a DDS. Same ba? Parang kina-question na nila yung mga kakamping leaders nila. Na bakit nakikipag-alliance kay Bongbong and then bakit hindi Bongbong resign? So, noong una kasi, pinag-usapan niya ito ni Mr. Sen, hindi ko naniniwala kasi alam ko matigas talaga ulo ng mga yan eh. Pero sabi ko, shocks, totoo nga pala. So, meron pala talagang kakampigs na nag-iisip pa. So, feeling ko, konti na lang guys, makipag-alyansa pa kayo. And parang kina-question na nila yung mga kakamping leaders nila. Na bakit nakikipag-alliance kay Bongbong and then bakit hindi Bongbong resign? So, noong una kasi, pinag-usapan niya ito ni Mr. Sen, hindi ko naniniwala kasi alam ko matigas talaga ulo ng mga yan eh. Pero sabi ko, shocks, totoo nga pala. So, meron pala talagang kakampigs na nag-iisip pa. So, feeling ko, konti na lang guys, makipag-alyansa pa kayo, lahat to mapupunta sa amin. Kasi, tapos nagko-comment ako doon na, oh, dito na kayo sa amin, gumaganon na ako doon sa kanila. Hindi, So, ang nangyari nga yan, it's just like what happened during Pinoy's time. The kakampings are doing the same mistake. Oo nga eh. Akala ko hindi siya totoo mistress. They're doing the same mistake. Oh, saan ba nagalit ang mga dating yellow? Hindi ba yung politics na, well, you don't understand. The president is an Aquino, you are a Romualdez. Di ba nagalit doon? Pati yung mga yellows. And now, you are doing it the same. You don't understand. We are kakamping and you are a DDS. Same ba? Parang kina-question na nila yung mga kakamping leaders nila. Na bakit nakikipag-alliance kay Bongbong and then bakit hindi Bongbong resign? So, noong una kasi, pinag-usapan niya ito ni Mr. Sen, hindi ko naniniwala kasi alam ko matigas talaga ulo ng mga yan eh. Pero sabi ko, shocks, totoo nga pala. So, meron pala talagang kakampigs na nag-iisip pa. So, feeling ko, konti na lang guys, makipag-alyansa pa kayo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.